In this video, let's talk about suicide. What are the factors that triggers someone's hidden suicidal intention? Ito yun. Sa mga parents dyan, first, na may mga magulang na may pinapaaral na anak, first-time parents, and mga mag-asawang soon-to-be parents. Yan. Ano ko lang, ano yung turo sa inyo ng mga nakatatanda nung mga bata pa kayo? Edukasyon, for sure, edukasyon ang kayamanang pwedeng maipamanan sa inyo ng mga magulang nyo. Yun, edukasyon na lang ang pwedeng ipamana sa inyo. And edukasyon ang kayamanang hindi mananakaw ni numan, kahit yung mga tambay sa kanto dyan. Yun. And sa pag-aaral, sa pagdating sa pag-aaral nyo, ano yung mga useful na paalala ng magulang nyo? Humakot ng mataas na grades, humakot ng award, with recognition at pagka-graduate, with honors, Latin honors, medal, etc. Paalala lang, no? Huwag nyo nang ipapasa sa mga anak nyo yan. Bakit? One fact. Pagdating ng college kaya, pagkatapos ng college, pagka-graduate ng college, siguro karamihan sa mga course sa college, may licensure exam. Paano pagka-graduate ng college? With honors nga, with titles, humakot ng karunungan, kagalingan. Pagdating ng licensure exam, bumagsak. O, 'di ba? So, wag na sanang maipasa sa mga anak nyo yung mga turo sa inyo ng mga magulang nyo nung bata pa kayo. Yun. Paalala ko lang. Magsilbi sana tong aral sa inyo. From the book of Job, chapter 7, verses 1 to 4 and 6 to 7. So, bago nyo sana i-require yung anak nyo sa mga magagandang titles na yan, honorary awards, and sana maging simple lang, no? Na wag sana lumabas na slave yung anak nyo, na para bang slave ng pag-aaral dahil to get honors, awards, titles, etc. And pag nagtrabaho, may paalala ko lang, ilan sa mga nakilala kong successful na tao with titles on their names, ilan sa kanila may magandang trabaho, may mataas na sweldo, may di kataasan yung sweldo pero sobrang ganda ng buhay dahil sa trabahong meron, nagpakamatay. Job slave sila. Humakot sila panigurado humakot ng karunungan yan, yung mga yan. Nung nagtrabaho, job slave. O, diba? Suicide. So, wag sana maging ugali sa pamilyang Pilipino yung pasapasahan ng turo ng mga aral. Yung mga pangaral sa inyong mga magulang na, and first-time parents and soon-to-be parents, sana wag nyo maipasa sa anak nyo. Wag nyong pinipressure si anak. Siguro magandang aral na lang dyan is, nak, pag-usayan mo, galingan mo, pag-usayan mo, hindi naman kailangan na maka 100 ka. No one is perfect in this world. So, imposible yan. Matuwa ka na lang na walang palakol. Matuwa ka na kung walang magiging palakol sa grades,
sa grades ng anak mo pagdating sa pag-aaral. Yun. So, let's be simple. And sana wag nang lumala yung suicidal cases. So, yun nga, tulad ng sabi ko, bago kayo mag-iwan ng isang aral, bago nyo pangaralan yung mga anak nyo and sabihan ng mga magagandang para bang ano lang yan kasi yung mga grades na yan is yung mga honorary awards na yan, titles na yan is hindi naman din pang ano yan pang habang buhay, pang matagalan, pang habang buhay ganun, o di ba? So, sana bago nyo may ano yung anak nyo from the book of Job chapter 7 verses 1 to 4 and 6 to 7. So, lahat ng mga hiling is lahat ng mga pangaral na tulad nun na sinasabi ko, may consequence yan pagdating ng panahon. So, paalala lang, please, let's all read the Bible from the book of Job chapter 7 verses 1 to 4 and 6 to 7 bago tayo maghanap ng magmalaki, maghanap ng may pagmamalaki, and magmataas ba, yun. So, let's all be well, be safe, and ingat.